Sa Navotas ko nakilala ang mga gumagawa ng kandilang ito. Nasubukan nyo na bang magtirik ng kandila sa loob ng simbahan? Kung akala ninyo yung mga pinagtuluan ng mga kandila ay tinatapon na lamang, hindi po. Actually, ito pong grupo na ito, yung Silingan, ang ginagawa nila, kada Sabado, iniipon nila yung mga pinagtuluan ng kandila. Tapos ito lahat ay niluluto nila at tinutunaw muli para maging panibagong kandila. So ito yung natunaw na ng mga kandila. Ilalagay nila ito dito sa mga molde. Ayan, yan ang ginagawa ni Kuya. Pag na-molde na yung kandila, ilalagay nila dito, palalamigin nila, magiging ganito na siya. Tapos, dito sa bahaging ito, ayan, si ate, yung mga mitsa, nilalagay niya. Dito naman, ang trabaho naman ng mga babae dito ay kanilang binubutasan yung bawat isang bagong kandila at nilalagyan nila ng mitsa. Marami ng mga pamilya, mga biktima ng extrajudicial killings ang nagbe-benefit dito sa proyektong ito na kung tawagin nila Silingan. Miyembro sila ng grupong Silingan Candle Makers. Silingan ang salitang Cebuano para sa kapitbahay. Si Evangeline, 64 na taong gulang, ang pinakamatanda sa grupong ito. Matagal na po kayo dito Ilang sa buwan pa lang. kandilaan? Ilang buwan pa lang. Ilang buwan pa lang. Paano niyo po nalaman itong lugar na to? May nagpasok sa akin si Mildred. Pinasok kayo ni Mildred. Bakit daw po? Kasi nagsabi po ako sa kanya na pag kailangan ng tao, pasok na ako kasi wala naman ako ibang mapapasukan talagang trabaho kundi dito. Pero dati po, ano pong work? Sa bahay lang po. Sa bahay lang. Dati hindi kayo nagtatrabaho? Hindi po. Ba't bigla po kayong nagdesisyon na kailangan nyo na pong magtrabaho? Kailangan na po kasi kampanya, wala na rin yung nagbibigay sa akin. Tagalagay ng mitsa sa bagong gawang kandila si Evangeline. Nagsisimula ang kanyang araw sa kandilaan alas 7 ng umaga at natatapos ng alas 8 ng gabi. Kada araw, kumikita sila ng 500 hanggang 1,000 piso, depende sa dami ng magagawa nilang kandila sa araw na iyon. Malaking tulong ang Silingan Candle Makers para sa mga tulad ni Evangeline na dahil sa edad, walang mahanap na pagkakakitaan. Sino po ba nagbibigay sa Yung inyo? anak ko po dati, yan si Jerry po. Yung namatay, si Jerry po. Jerry? Opo. Sinusuportahan kayo dati ng anak niyo si Opo, Jerry? kasi nagtatrabaho po sa construction nung araw. Tapos ano nangyari? Kasi po binatay siya. Siya lang po talaga nagbibigay sa akin ng pera. Sino pumatay kay Jerry? Hindi ko nga po alam kasi po mga nakamas pa silang lahat. Ang tinutukoy na anak ni Evangeline, binaril ng mga di kilalang lalaki noong 2018 sa kasagsagan ng Oplan Tukhang. Isa siya sa mga biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng Administrasyong Duterte. Wala kayong kinasuhan? Kasi gusto namin mag-demanda. Wala naman kaming paon di demanda dahil hindi namin kilala kung sino pumatay. Pinag-Diyos ko na lang po yun. Pinagdadasal ko po yun kung sino man yun. Bahala na yung Panginoon sa kanila. Kasi totoo lang, kung ano mang kasalanan, dapat may batas tayo. Sana kanulong na lang, di ba? Nito lamang February 2024 nagsimula ang Silingan Candle Makers. Layunin nitong tulungan ng mga kaanak ng mga nabiktima ng extrajudicial killings o EJK sa drug war ng nakaraang administrasyon. May nagsabi sa Bisaya daw, sa Cebuano, ang Silingan ay kapitbahay. So doon talaga siya nagsimula sa kanila mismo. Kung ano yung nawala, and at the same time, anong gustong ibalik. Through sa kwentuhan, tungkol sa buhay, ay makabalik uli yung nawalang kapitbahay, yung pakikidalamhati, pakikiisa, pakikiramay, parang maaaring tumayo dun sa nangyari para maibalik yung nawala sa kanila.
Pero bukod sa tulong pangkabuhayan, nakahanap din ng liwanag sa gitna ng dilim ang bawat isang miyembro rito. Nagkaroon sila ng karamay sa kanilang iisang pinagdaraanan. Dito po, lahat po kayo may ganong karanasan. Ano pong naging epekto po sa inyo nitong pagsali niyo po dito sa paggawa ng mga kandila? Ito po, nalilibang ako medyo po na bagasano. Kundi nga po kay brother Jude, wala po kami rito. Kasi na nagkaroon kami ng hanap buhay kahit papaano. Kasi totoo lang po, 64 na ako, wala ka na makukuha iba pang trabaho. Kaya may edad na. Buti dito kay brother Joe, kahit wala nang ano-ano, wala nang hinahanap na pa. Requirements. Pero pag nandito nga kayo, pinag-uusapan nyo ba yung karanasan ninyo dati? Kayo. Kasi totoo lang po, minsan nakakamood-in na kami. Kaya pag siyempre naaalala mo yan, lalo lang pumapasok pa rin sa isipan namin lahat yan. Dahil pag nakakapanood ka pa nun sa TV ng patayan, para bang lagi pumapasok sa isipan mo yung nangyayari. Sige.